Katrina's POV. Isang pamilyar na kwartong bumungad sa akin. Kwarto ito ni Alejandro na kalaunan ay naging kwarto na naming dalawa. Nakatulog nga pala ako habang nasa biyahe kami. Pagtingin ko sa wall clock, 6 PM na ng gabi. Bumangon na ako at pumuntang banyo para mag-ayos at para makapaghilamos na rin. Pagkatapos ko mag-ayos, lumabas na ako sa kwarto namin at bumaba na. Nagugutom na rin naman ako. Ate Katrina! At may naramdaman akong nakayakap sa aking binti. Natuwa ako dahil si Liam yun. Liam, I told you to stop doing that to your Ate Katrina. Biglang sabi ni Alejandro at lumapit sa pwesto ko. Binuhat niya si Liam at inupo sa upuan. But I want to hug her. Ani niya saka nag-cross arm at galit ang mamatang pinukol kay Alejandro. No, if you hug your Ate Katrina again, I'll destroy your books and toys, even your video games and gadgets. He was threatening his own brother. If you destroyed my things, then I'll snatch Ate Katrina from you so that she can marry me. Natawa naman kaming lahat sa sinabi niyo ni Liam. What did you just said? Galit na sabi ni Alejandro kay Liam. Mukhang natakot si Liam dahil biglang yumakap ito sa akin at nagtago sa aking likuran. Stop it, Alejandro. Tinatakot mo yung bata. Wika ko bago hinaplos si Liam sa ulo. He smiled at me and he teased Alejandro again. Katrina, stop protecting that kid. He should be grounded for that. 1 month no video games and gadget. Plus, no money shall receive. Seryosong sabi nito. Napailing na lang ako sa kanya. If you do that to Liam, I'll sleep in the guest room or I'll sleep beside Liam. Paninakot ko kay Alejandro. Natatawa na lang sa amin yung mga nanunood. Okay, you win. He said like he was defeated. I smiled at him at bumitaw ako sa pagkakayakap ni Liam and guided him to the living room. Pinaupo ko muna siya sa sofa at binalikan ko si Alejandro at yumakap sa kanya. Come on, I want to eat something. Hugged me back and then he guided me to the kitchen area. Ano bang gusto mong kainin, love? Tanong nito. Nakaupo lang ako sa pagkainan habang siya ay naghahanap ng kakainin sa kitchen. Gusto ko lang lumpiang gulay. Sagot ko sa kanya. Nag-crave ako bigla sa pagkain yon tapos may sasaw na vinegar na maanghang. Lumpiang gulay? What is that? Biglang sabi ni Alejandro. Hindi niya alam ang lumpiang gulay? Sa bagay mayaman kasi Pero parehas lang naman ang estado namin ni Alejandro sa buhay. Yan nga lang, mahilig akong tumakas at kumain ng mga street foods. Igagawa ka nun, anak. Sige. Biglang sabi ni Manang. Nagningning ang mga mata ko sa sinabi niya. Nagtinda kasi ako dati ng gano'n. Bibili muna ako ng sangkap sa palengke. Sabi ni Manang at iniwan kami sa kusina. I'm excited to eat lumpiang gulay, love. Masayang sambit ko. Inakbayan naman ako ni Alejandro at hinila papuntang living room. Anak, ano bang sasabihin mo sa amin? Takang tanong ni Mommy. Oo nga pala. Sasabihin na naming buntis pala ako kaya pala kami pumunta dito. I just want to inform you all na buntis na si Katrina. Casual na sabi ni Alejandro. Napalaki naman ng mata si Mommy at pumalakpak sa yumakap sa akin. Magkakaroon na ako ng apo? Thank you to the both of you. Biglang sabi ni Mommy sa amin. Tumango naman si Alejandro at yumakap naman ako pabalik kay Mommy. So, magiging uncle na ako niyan, Mommy? Nalilitong tanong naman ni Liam na ikinatahimik namin. Yeah? Sagot ni Alejandro sa kanya. Pero gusto ko maging kuya niya. Not his uncle. Biglang reklamo nito. Bumitaw ako kay Mommy sa pagkakayakap niya at lumapit kay Liam. Okay lang naman sa akin maging kuya ka niya. Sabi ko sa bata na siyang ikilangiti niya. Really? Yes.
He hugged me and kissed my cheeks. Pinasalamatan niya ako dahil pumayag ako sa gusto niya. Hanggang sa naramdaman kong may humihila sa damit ko patayo at inalayo ako kay Liam. Why do you keep hugging that kid? Natawa ako sa tanong ng asawa ko. Pati bata talaga pinagsesilusan niya. Napailing na lang din ako at iniwan siya para pumuntang kwarto naming dalawa. Hey love, why did you leave me there without answering my question? Nakakunot ang mga noon nito habang sumusunod sa akin paakyat. Because I don't want to answer your question. At saka, bakit ka ba nagkakaganyan, Alejandro? Napahinto ito sa tinanong ko sa kanya at bahagyang lumitaw ang ngiti sa kanyang muka. Para kang baliw, dinaig mo pa yung buntis. Sabi ko sa kanya. Ngumiti siya ulit sa akin at niyakap ako. You're crazy. Iling ko nilang sa kanya at tumiretso akong humiga sa kama. Inaantok na naman ako. Alejandro's POV. Sinong nasa office ko? Hindi ako makapaniwala sa dumating sa office ko. I received the call from my secretary this morning and he's informing me about the visitor that is currently in my office. Nasa bahay ako ngayon kasama si Katrina para makapagpahinga. Si Mr. Maris Politzer. Tell her to get lost. Ang sinabi ko naman sa'yo na huwag na yung papasukin sa company. Galit na sabi ko sa kabilang linya. Lumabas ako ng kwarto namin para hindi magising ang asawa ko. Sir, ginawa na naman po yun, pero ayaw niyo po talaga umalis. Call the police. Utos ko sa kanya and I ended the call. Bumalik ako ulit sa kwarto para tumabi sa asawa ko. Kahit 9 AM ng umaga, we decided to just rest kahit Monday ngayon. I stared at the face of my wife, the mother of my child. How lucky I am to be with this woman and married her. Umuwi kami Sunday evening at napagkasunduan naming hindi kami papasok ng trabaho. And I am planning to talk to Katrina to make her stop to work for the sake of our child's safety. She's still sleeping peacefully. I kissed her forehead before sleeping again beside her. Alejandro, wake up! Yung sekretarya mo andito. Nagising ako dahil may humaplos sa balikat ko. Gising ka na, love. Gutom na kami ni baby. Parang signal yun sa akin dahil napaupo ko sa kama namin. It's 3 PM in the afternoon. Napahaba yata ang tulog ko. We'll eat outside. Get dressed, Katrina. Sabi ko sa kanya. Tumango naman siya at pumunta sa closet namin. Tumayo na ako at tumiretso sa banyo para maghilamos at magbihis na rin. Ilang sandali pa'y muling tumawag ang assistant ko. Sir, we have a problem. At binigyan ng sekretary sa akin ng iPad and showed the report. The sales are suddenly dropping. What is happening? Galit kong tanong sa kanya. Sir, while Miss Maurice was in the company this morning, she was sending threats to the stockholders saying, if we banned her to the company, she will make a move and make the company lose money. That woman. I'll make sure that she'll suffer because of what she did to my company. Call my lawyer now. I'll make sure that she'll pay for this. Utos ko sa kanya. She's getting on my nerves. I'll better fix this or my wife will suffer too. Yes, sir. Magalang itong sagot sa akin at umalis na ng bahay namin. Katrina's POV. Pagbaba ko galing sa kwarto namin, sumalubong sa akin si Alejandro na nakakunot ng noo. Come on, love. I know you're already hungry. Same with our baby. Let's find something to eat. Sabi nito't hinila ako palabas ng bahay. He made sure first yung lock ng bahay and he opened the security alarm just in case someone tried to go to our house forcefully. Kumain kami sa isang 5-star restaurant. Mga international foods from different countries ang mga nakahain. What do you want to eat, Katrina? Tanong nito habang tumitingin ng pagkain sa menu. Sweet corn, fries, burger, sundae, watermelon, kimchi fried rice and kimbap please. Naggulat naman si Alejandro sa sinabi kong yun.
Tumikim naman siya bago tumawag ng waiter. Mukhang nagulat rin yung waiter nang makita si Alejandro. Good afternoon, Mr. Sebastian. Magalang itong bati sa kanya. My wife wants sweet corn, fries, burger, sundae, watermelon, kimchi fried rice, and kimbap. Diretsong sabi nito, inaagad namang nakuha ng waiter at isinulat sa isang papel at umalis na. They know you? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya bilang sagot. I own this restaurant, love. I'll transfer the ownership to you after you give birth to our baby. Kaswal na sabi ni Alejandro. Anong sabi niya? He'll transfer the ownership of the restaurant to me? Hindi ko tatanggapin niya, Alejandro. Hindi ko kaya. Pagtanggi ko. I'll help you to manage this, Katrina. He said, like he's assuring me that everything will be fine. But I still need to work to the publishing company. How can I handle this to work? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Plus si baby, kailangan din niyang alagaan. Dugtong ko pa. We'll hire a nanny. But I don't want to hire a nanny. Mahirap yun, Alejandro. And I want to take care of our baby. Giit ko pa. Then quit your job. I want you to focus on your duties now. Lalo't na magkakaroon tayo ng baby. He said. Napaisip tuloy ako sa sinabi niyang yun. Napabuntong hininga na lang ako. I think I really need to let go to the publishing company. Maybe someday, I'll build my own publishing company where I can bring my works at home. Have time for my child and husband. How about this restaurant? Takang tanong ko. He said na itatransfer ang ownership sa akin and then suddenly, gusto niya mag-quit na ako sa trabaho ko. Si mommy nang bahala sa restaurant. Don't worry. Sabi niya. Ilang sandali lang ay dumating ng mga pagkain namin. Actually, pagkain ko lang dahil ako lang kumakain ito. Nagkakape lang si Alejandro. Ang ganito palang buntis. Nagiging matakaw. Ang lakas kong kumain. Paano kung tumaba ako? Di bale, basta may pagkain, mabubuhay kaming dalawa ni baby. Wala na akong pakalam sa figure ko. Marie's POV. What did you just said? Buntis na si Katrina? Hindi makapaniwalang tanong ko sa spy ko. Tinapon ko lahat ng bagay na nasa mesa ko dahil sa galit. Do the plan A. Idaman niyo na rin yung nasa tiyan niya. Kailangan niyang mawala na agad. Galit na utos ko sa tauhan ko. Katrina's POV. Alejandro, may lakad ka ba ngayon? Tanong ko kay Alejandro. Yes, love. May meeting ako with investors later. Sagot nito habang nagbibihis. 10 AM na ng umaga pero nakahiga pa rin ako sa kama habang nagbibihis na si Alejandro para pumasok ng kanyang trabaho. Wala rin akong trabaho ngayon dahil nagpasa na ako ng resignation letter para mas matutukan kong pag-aalaga kay baby. Magpapasama sana ako sa iyo, Alejandro. To where? Tanong nito habang inaayos ang kanyang necktie. Sa mall. Bala ko kasing bumili ng bagong damit ko like maternity dress. Nakangiting sagot ko sa kanya. I'm sorry, Katrina. I can't accompany you. I'll call mom instead para may kasama ka. Hindi, wag na. Kaya ko naman mag-isa. Baka mastorbo ko pa si mommy eh. I can manage myself, Alejandro. I was assuring him na magiging okay lang ako kahit ako lang mag-isa. Are you sure, love? Oo nga. I'll call you na lang kung need ko ng help talaga. Sabi ko sa kanya. Alright, just take care of yourself and your baby. And here, use my credit card instead. Inabot ito sa akin ang card niya. Tinanggap ko naman yun. Tumingin siya sa wristwatch niya at kinuha niyang briefcase at coat. I better go, love. See you later. Take care of yourself and I love you. Sabi nito at hinalikan ako sa labi ng buong puso ko namang tinugon. Love, I need to go to the company, ha? We'll continue this later. And he kissed me again, pero mas mabilis lang this time. Tumango naman ako sa kanya bago ito umalis.
Pumunta na akong CR para maghilamos at magbihis. Pagkatapos kong magbihis, pumunta ako sa kusina para maghanap ng makakain. Nag-almusal naman ako pero bigla akong nagutom. Kinuha ko ang pan at Nutella, pantawid gutom lang. Kinuha ko rin yung serialized milk na nasa ref. Pagkatapos kong kumain, kinuha ko na ang susi ng kotse ni Alejandro. After 20 minutes, nakarating na ako sa mall. Pinark ko muna ang kotse at sinecure ang lahat bago lumabas ng kotse. Pagdating ko sa mall, dumiretso agad ako sa stall kung saan puro maternity dress ang nakadisplay. Sinalubong ko ng isang staff and she guided me. Nag-recommend din siya ng mga damit. Ito po ma'am, kapag nasa 6 months onwards na po yung tiyan niyo po, mas magandang ito po ang gamitin niyo. Magiging komportable po kayo dahil 100% cotton po to. Hindi po kayo mahihirapang magsuot niyan dahil zipper din po siya. Pagpapaliwanag niya. Tumango-tango naman ako sa sinabi ng yun. Pero in fairness naman, maganda talaga yung damit. Dress shot mukhang hindi maalinsangan kapag sinusuot. May mga flower prints ito at kulay krema ang damit. Sige, kukunin ko na. Bigyan mo ako ng 4 na ganyan. Pero iba-iba yung mga design ha. Nakangiting sabi ko. Umalis na ang sales lady at maya-maya lang dumating siya. Bit-bit ang mga kailangan ko at dumiretso kami sa cashier para bayaran yon. Binigay ko sa kanya yung card ni Alejandro. Ma'am, kaano-ano niyo po si Sir Alejandro Sebastian? Tanong nung staff sa akin habang tinitingnan ang credit card ni Alejandro. Asawa ko. Verify nila kung asawa talaga ako ni Alejandro by calling him. Wala namang problema sa akin na trabaho nila yon. And hindi rin basta-basta ang credit card ni Alejandro kaya sinisecure talaga nila. Pagkatapos kong bumili ng damit, napadaan ako sa isang stall na puro pambata ang laman. Tumingin lamang ako sa nakadisplay pero wala akong balak bilhin or kahit bumili. Masyado pang maaga. Pagkatapos kong mamili sa mall, bumalik ako sa parking lot para makauwi na. Ang dami kong biniling damit na puro maternity dress at naggrocery ako ng konting kasangkapan. Pagkapasok ko sa kotse, nag-seatbelt agad ako at pinaandan ang makina. Lumabas na ako ng parking lot na mabagal ang takbo. Pagdating ko sa highway, pepreno sana ako nang hindi ito gumana. Kahit anong tapa ko sa preno, hindi pa rin gumagana. Nagsimula na ako magpanik. Anong gagawin ko? Naiiyak kong sad sa sarili. Kinuha ko yung maliit na unan sa passenger seat at nilagay sa bandang tiyan ko. Mabuti na lang, mabagal ang takbo ng sasakyan. Tinawagan ko si Alejandro para humingi ng tulong sa kanya. Mabuti na lang at sinagot niya agad ito. Alejandro, tulungan mo ako! Oy, what happened, Katrina? Nag-aalalang tanong nito. Walang preno yung sasakyan ko. I'm scared, Alejandro. Help me, please. Nagpapanik na talaga ako sa nangyari. Don't turn off your phone. We'll detect your GPS so that we can locate you. Nakinig naman ako at hindi ko nga pinatay ang tawag. Pero hindi ko na yata kaya. Natatakot na ako. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. I have no choice. I need to do this. Niliko ko yung manibela palapit sa isang puno. I hugged the pillow tightly in my stomach. Ayoko may mangyari sa anak namin. Hanggang nararamdaman ko ang paghampas ng ulo ko sa manibela. Pero I didn't mind dahil mas inaalala ko ang baby ko at hindi naman masyadong malakas ang pagtama ng ulo ko. Tumigil na rin sa sakyan pero nakakaramdam ako ng hilo at unti-unting bumibigat ang mga mata ko and everything went black. Ano kaya ang kahihinatnan ng nangyari kay Katrina? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.